Hello guys. Naami sa tourist street in Gothenburg. Iyahang kaloha. Kaloha. Nadiri mga antik. Oo. Mangita tag kaayuhan dari. Kayo. Marami mga turista gamay-gamay ba niya. Hindi balik niya po dang isno. Oh. Mag-snow. Oy, ang iro oh. Oo. Diri daw. Kamu niya ni haga ni gata diri ah. Oo. Niya ni gata man haga tiyan. Anong na? Wala man diri raman. Dira man ang 10 oh. Mao ni lahi na ngalan. Lahi na siya ngalan. Ten man ang ano. Abasin dito sa pikas pa. Pero lahi man siya ang ano no. Awa, ang sa may giingon dere. Bosnardo come in. Basin sa likod tanan na to. Kay mo naman ni ang 10. Tanan na to sa likod. May mangutan ako de. Kana medyo ayo-ayo ang nawong. Oh, baka dito pa. Dito siya? So guys, diri na yung tao nino. May tao na mo itong tindahan nga to kay mura mag na-scam eh. Nakabutang diri guys, o kani, akong gipangita. No? Kana akong gipangita. Ingon siya diri banda. Pero kay wa man. Sa kay banda, mga perlas man eh. Sa kay banda yung goodies din nito. Okay. Wala eh. Baka na-scam tayo nito. Di ba? Very close na. Dito goro. Kasi ka na oh. Sweat. Tobla. Wala kape man. Kapihan guys. Wala to guys. Sa kaya banda to? Louis V. Nag-abang di. Ha? Ito na rin lang naman eh. Haga Niyagatan. Anong 2 minutes naman? Ha? Niloloko na talaga tayo. Kumaon ni guys, after na mong lakaw, mangita mi dito sa mga pangita. Wawin ta makakita, scam nga nito. So, dali nagutom. Hi! Dali na lang sa Bangkok Kitchen.
Sa morning giingon guys. May na lang, wala may nag-order og through online. Kaya kung nag-order mo through online, na-scam eh. Shout out nga pala dyan sa Lovisa. Visca, you're a scammer. So, mauna akong i-order. Kani yung order na to. Yan. Then, kay Mats Rose. So, kani po di yung i-order. Mag-anak tao. Wow. Sarap naman ang aming dinner. Our dinner. May kasoy. May ginataan. Ako an kaning Sana all. Kain tayo. Kain. smile. Hello mga Inday, for today's video. Tara, samahan niyo ako maglalakwat sa tayo. Lakad nga pala tayo ang gawin natin kasi nga walang bus. Kaya ito, si Inday Babe nag-shortcut na naman dito. Ito kasi yung madalas kong dinadaanan sa tuwing naglalakad ako, no. Kaya minsan nga nagkakaabutan kami dito ni Inday Bella. Kasi same din yung aming connecting na bus na sasakyan. So, pagka walang bus sa amin, dito kami dumadaan. Ito kasi yung shortcut na papunta kami ng connecting doon sa Prince Gatan. So, pagka walang bus sa amin, dito kami dumadaan. Kaysa baybayin namin yung dinadaanan ng bus, sobrang layo talaga. So, lalo kaming malilate. So, anyway nga pala, Inday, yung nilalakaran ko na ito ay simbahan nga pala. Sobrang lawak talaga nito siya. Ang tawag dito sa kanila ay Oscar Frederick Shorcan. Kasi ang simbahan sa atin ay Shorcan. Para siyang castle na para siyang museum. Tapos yung dito sa kabilang side naman, tingnan naman yung mga Inday o kalula, no. Kasi bangin ito siya. Pero napakaganda ng pagkalagay nila, no. Wala talagang dito, corruption, walang flood control dito na makikita. Kasi ang lalim nito mga Inday, pero siya, no. Nakaayos ang pagkasalansan ng bato para lang talaga hindi mahulog o kaya hindi mag-crack. Tapos tinaman naman yung mga bakal na nilalagay nila dito, no. Ang titibay talaga, hindi katulad yan sa atin na mga light material lang ang nilalagay. Ito kasi sa kanila, inuuna nila yung kapakanan muna ng mamamayan bago siguro sa mga pansarili nila. Although may corrupt naman talaga, siyempre, di ba? Hindi naman lahat perpektong tao kasi wala naman talagang pinanganak ng perpektong tao sa mundo. 'Di ba? Lahat naman tayo natutukso at nagkakamali. Pero dito, hindi mo makikita talaga ang binubulsa yung pera ng taong bayan kasi tingnan naman ninyo, no. Sa mga building lang kaagad, sa kalsada, hindi ka na talaga makaisip na inuuna talaga nila yung kapakanan nila. So, ayun lang. Anyway mga Inday, dito rin nga pala ako kinasal. Sa simbahan na ito yung nalampasan na natin. Walking distance lang to sa bahay namin actually. Pagka summer nga talaga dito, maganda talaga siya tignan, no, kasi sobrang liwanag.
Kasi nga naman ngayon, tingnan naman ninyo, alas 11 ng umaga yan, ha? Tingnan nyo yung itsura. Para na siyang hapon, para na siyang alas 6 ng hapon. Wala nga talaga namang ang araw dito sa amin kapag tag-winter kasi malapit nga naman kami sa North Pole. Tapos, tagilid naman ang mundo kapag winter dahil sa hemisphere ay malapit sa amin. Kaya, ito mga inday, puro snow. 1 week na nag-i-snow dito pero tingnan ninyo, yung snow nagiging ice na siya. Kaya malamig talaga, kaya kailangan namin magsuot ng 3 balot. Tapos kailangan naming balutin pa pati kamay namin kasi mangilo talaga siya mga inday. Actually sa balkon namin mga inday, hindi na kami lalagay ng mga food sa refrigerator. Kasi sa balkon namin, pwede ka na magpatigas ng pagkain talaga doon, lalo na yung mga meat. Yan, yung mga vegetable namin. Doon namin nilalagay sa balkon. Yung aking nga jowakers, yung inumin niyang beer, doon niya na nilalagay kasi super lamig talaga siya mga inday. As in talaga. Talagang talo niya yung ano ng refrigerator kapag nagbukas ka ng freezer. So, ganun siya kalamig. Pero, maiba tayo. Tignan niyo yung mga kasasakyan dito, no? Grabe ang gagara nito. Halos lahat ng sasakyan dito is made ng Volvo. Mga different kind of sasakyan siya. Ito siya mga hindi nakaparking dito, no? Kasi dito yung mga nakatira, yung mga may-ari nito. Yung mga sasakyan dito, hindi na talaga to bini-baby. Nilalagay lang to sa labas mga inday. Ulanan man yan, maisnuhan man yan, o whatever dyan, kahit ilang buwan yan dyan. Nandyan lang talaga yan sa gilid mga inday at wala pong nakikialam yan. At napakaganda ng sasakyan nila dito, no? Kasi kahit tag-isno mga inday, once na ginamit nila dyan, ito yung gaas talaga mga inday, hindi sa tumitigas. Andyan pa din umaandar siya. Kaya nga naman nilagay lang nila sa labas mga inday kasi wala silang maparkingan. At information nga pala mga inday, no? Hindi nga pala dito libre kung saan ka magparking. Ito yung mga kahit nasa labas na, inulan na yan dyan, kung ano nangyari ng mga sasakyan nila dyan, may bayad po yan siya monthly. At ito namang nakalagay dito sa may letter P na yan mga inday, meron yan siyang 10 minutes. Ayan, mayroon siyang 30 minutes na babayaran mo. And then kapag sa loob ka naman ng garahean at nagbisita ka sa mga kaibigan mo, mayroon naman doon mga tag 2 hours, pero babayaran mo yun siya mga inday. Wala pong libre dito, kahit dito ka na nakatira, wala siyang libre. Kaya magtaka siguro kayo kung bakit wala kaming sasakyan. Dati nangarap talaga ako na magkaroon kami ng sasakyan. Kasi nga binigyan pa nga kami ng aking biyanan ng sasakyan kasi bumili sila ng bago. Ang sabi naman ng aking jowakers, nako, paggastos-gastos lang yan. Dahil hindi libre yung parking ng sasakyan dito. Sabi ko, dito naman tayo nakatira. Diyan sa ilalim, dahil dami naman diyang maparkingan. Sabi niya, oo, marami nga. Kasi sabi niya, lahat yan may bayad at hindi yan libre. Sabi ko, ha? Kaya nagulat talaga ako mga inday.